Yeah, we're happy, Grandpa. Nakanguwing saad ko dahil parang kinukuryente ako sa pagkakayapos ng lalaking ito sa bewang ko at bahagya pang pinipisil-pisil iyon. Pasensya na po, Grandpa, pero okay lang bang mauna na kami ni Leah? Umalis? Naiinip na kasi ang asawa ko. Saad nito na may halong tudyo kaya napahalakhak pa sa Grandpa at mga magulang namin. Hindi ko mapigilang kurutin ito sa tagiliran na ikinaiktad nito. Napatango-tango naman ang mga matatanda sa amin na nanunukso ang tingin sa amin at may naglalarong pilyong itis sa mga labi nila. Nag-iinit tuloy ang mukha ko at hindi makatingin sa mga mata nila ng diretso. Alright, iho. Mukha ngang nasasabit na kayong makapagsulo ng apo ko. Basta ingatan mo yan, ha? 2 dekada ko rin inalagaan ng apo kong iyan. At mahal na mahal ko iyan. Ikaw na bahalang umintindi kung susumpungin ng apo ko. Litanya pa ni Grandpa na ikinatango-tango ni Alex. Hindi niyo po pagsisisiyang ipinagkatiwala niyo sa akin ang mali ninyo, Grandpa. Sir, ma'am, hindi ko po siya pababayaan at pakamamahalin ko siya habang nabubuhay ako. Lihim ako napangiti sa madamdaming saad nito. Hindi ko naman maramdamang nambobola lang ito para makampante at maging boto sa kanya ang pamilya ko. We trust your word, Iho. And from now on, stop calling us Mom and Sir. You're our son-in-law now. You should call us Mom and Dad. Nakangiting saad ni Daddy kaya pinamulahan tuloy ito ng pisngi. Matapos naming makapagpaalam, sa lahat ay sumakay na kami ni Alex sa yate ko. Ako patuloy ang nagmaneho nito dahil hindi marunong si Alex magpatakbo ng yate. Ayoko namang may ibang makakasama kami sa gitna ng laot dahil mas kampante akong kaming dalawa lang na walang makapagsusumbong kay Grandpa ng mga kilos at trato ko sa Alex na ito. Ilang oras din kami sa laot bago narating ang destination namin private island ni Kate. Mabuti na lang napapayag ko itong dumito muna kami magtago ni Alex para makaiwas kay Grandpa at magpanggap na dito kami mag-honeymoon ng asawa kong hilaw. Nakaidli patuloy ito sa tabi ko at mahinang humihilik habang nakaawang ang mga labi. Mukhang napuyat ang mokong kagabi sa kaiisip sa kasal namin. Napalunok ako na patitig sa mga labi nitong kanina lang ay sarap na sarap akong lantakan sa harapan ng maraming tao at mga kaibigan at pamilya namin. Ngayon ko lang mas natitigan ng malapitan ang mukha nito. Napakaamo ng gwapong mukha nito habang nahihimbing, parang sanggol. Namamangha kong kinakabi sa bawat korte ng mukha nito. Wala sa sariling napahaplos ako nang hinlalaki sa makapal at itim nitong mga kilay na pinaresa ng mahaba niyang pilik mata. Mas maganda pa nga ang kanya sa akin dahil malago ang mga iyon at natural ang pagkaka-firm. Kaya naman hindi nakapagtatakang habulin ito ng mga babae at ang nakakainis, bakit kasi hindi siya tumatanggi? Ay, kumukulo ang dugo ko sa tuwing nagre-replay sa utak ko ang mga tagpong na witness mismo ng mga mata ko. Mula sa first night namin together, nanalingat lang ako saglit ay may kayakapan at kahalikan na ito. At sa gilid pa talaga ng highway. Gosh, hindi inilulugar ang mga kalaswan at kakatihan nila ng mga babaeng niyang haliparot na nagkalat kung saan-saan. Lalong nagngingit-ngit ang loob ko sa tuwing naalala ang gabing naabutan ko itong may katalik na babae sa bar ng kaibigan nito. Shit, nag-effort pa naman akong ipinahanap sa mga tao namin kung nasaan ito para maipakilala sa mga kaibigan ko. Sinadya ko pang sunduin ito sa lugar kung saan tambayan daw nilang magkakaibigan dahil pag-aari iyon ng isa sa mga kaibigan niya pero ganoon na lang ang maaabutan ko na may binabayo ito at sarap na sarap pa silang dalawang palitang napapaungol. Sumisikip ang dibdib ko sa tuwing naiisip na marami na itong nakatalik, na marami ng babaeng dumaan at nagpakasasa sa pangangatawan nito. Tapos sa akin lang siya babagsak. Isang malaking insulto sa akin na sa akin ito ikinasal. Kaya minsan naiisip ko na lang na sana magpahinga na sa Grandpa para makalaya na ako dito. Pero habang buhay pa sa Grandpa ay kailangan kong pakasamahan ito at tiising maging asawa ang malanding lalaking ito. Hindi na nga ako magtataka kung isang araw ibigla na lang may mga magsulputang paslit na ituturo itong
Siya ang ama. Sa dami ng babaeng dumaan dito ay posibleng may mga naanakan na nga ito. Peste talaga. Isang malaking sampal sa akin na ito pa ang ipinakasal sa akin. Are you done checking on me, my wife? Napapitlag ako sa bariton ng boss nito kaya nasa mid tuloy ako sa pagkakatulala sa gwapong mukha nito. Mukha mo. Gigisingin na sana kita dahil nandito na tayo. Ang taas naman ang pangarap mong isiping tinititigan kita. Pairap at pabalang na saad ko dito at kaagad nang tinalikuran nito palabas ng yate para na rin makaiwas. Dahil nagiinit na ang mukha ko sa pagkakahuli nitong nakatanga na pala ako sa kanya habang tulog ito. Napahawa ako sa tapat ng dibdib kung sobrang bilis na naman ang tibok nito. Ay, kainis ka, Leia. Bakit ba kasi natutulala ako sa kagupuhan niya? Nagpatiuna na akong bumaba ng yate at hindi na inaya pa si Alex. Bahala siya sa buhay niya. Sinalubong naman ako ng mag-asawang matanda na caretaker ng isla ni Kate. Magandang hapon, senyorita. Ako si Danny at ito ang asawa ko, si Carol. Kami ang tagapangalaga nitong isla ng mga Del Mundo. Welcome po. Nasaan ang asawa niyo, senyorita? Magalang na pagpapakilala sa akin ng lalaking nasa mid-40s na ang edad. Napakamot ako sa batok at nilingon sa Alex na nasa loob pa rin ng yate. Napairap ako sa kinaroroonan nito bago matamis na ngumiti sa mag-asawang nasa harapan ko. Hayaan niyo na po siya, tay. Nay, natutulog pa kasi kanina. Pagkakaila ko at saka bumesos sa mga ito. Bahagya pang nagulat ang mga ito na halatang nahihiya sa akin. Bago pa lang kasang isla nila Kate na ito at plano sana ng bruha kong kaibigan na dalhin ang baby Charles niya dito na nakilala niya sa shower party ko last month sa Palawan kung saan kami nagbakasyong magkakaibigan. Nailove tuloy ang gaga at inangkin na nga si Charles kahit hindi pa naman sila. Nailing na lamang kami na hindi niya talaga ito tinatantanan, lalo na't magkatabi lang pala ang universidad na pinapasukan namin dito sa syudad. What a small world, ika nga. Dito po tayo, senyorita. Panyaya ni Nay Carol at iginiya na akong papasok ng beach house na Kate. Napatangu-tangu naman akong iginala ang paningin sa kabuuan ng bahay dahil nasa 2 floor lang ito. Pero may kalakihan naman lalo na't rest house lang naman nila ito. Napakaaliwalas ng loob dahil all white ang tema. Sa lahat, interior, design at maging mga kagamitan ay kumikinang naputi ang lahat. Napahinga ako ng malalim at pabagsak na naupo sa mahabang sofa dito sa living room. Nagtungo naman ang mag-asawa sa kusina para magdala ng merienda na tinanguan ko lang. Ramdam ko ang pagod sa buong maghapon. Idagdag pang wala pa akong maayos na tulog dahil nagkainuman pa kami magkakaibigan kagabi at naglaro, kaya inabot kami ng hating gabi sa Pampang. Mapait akong napangiti habang tinititigan ang kamay kong kinasusuotan ng diamond ring ko. Kasal na nga ako, pero walang saya, kilig at excitement na nararamdaman ko. Nanghihina akong napasandal sa sofa at idinantay ang kamay sa noo ko para takpan ang nakakasilaw na liwanag mula sa chandelier na kisame. Napabaling ako ng ulo na makaramdam ng lamig na nagmumula sa buga ng aircon. Napasilip ang isang mata ko nang mapansing nakahiga na ako sa malambot na kama. Napabalikwas akong naupo at saka ko lang nakitang nasa isang silid na ako. Nakagaon pa rin naman ako at ang stiletto ko lang ang nahubad sa akin. Nagpalingalinga ako sa buong silid at nahagip ng mga mata ko si Alex na nakatalikod sa gawi ko, kaharap ang asul na dagat. Maingat akong bumaba ng kama at nilapitan ito. Nahabag naman ako nang malapitan ito at kitang napakalalim ng iniisip. Ni hindi naramdaman ang presensya ko sa lalim ng pagkakatulala nito sa kaharap na dagat. Ano naman kayang iniisip niya? Ano pa nga ba? Malamang mga babae niya. Akmang papasok na akong muli ng silid na magsalita itong halos ikatalon ko. Ilang araw tayo dito, Leia? Napalunok ako sa tono nitong kailalim at may bahid ng kalungkutan. Napapihit ako paharap dito at humalukip-kip dito.
Humarap din naman ito sa akin at halos mapatalon nito ang nananahimik kong puso nang makitang napakalungkot ng mga mata nito. Para tuloy kinurot ang puso ko sa nakikita dito. Mas gusto ko pang alaskador ito at panay ang pambobola at pangungulit sa akin. Kaysa ganito na tahimik siyang napakakulimlim ang mga mata na tila kay laki ng problema. O baka sakalang niya na-realize ngayon kung gaano ka-complicated ang sitwasyon namin dahil limitado na ang galaw nito sa kaliwat kanan niyang pambababae. Napataas tuloy ako ng mga kilay dito at pinataray ang itsurang ikinalunok at pula ng mukha nito. Pwede ka nang umalis. Itatawag kita ng sundo mo. But make sure, hindi ito malalaman ni Grandpa. Tumambay ka sa lungganyo, dun sa bar ng kaibigan mo, na kung sino-sinong mga mabababang uri ng babaeng pinapaligaya mo. Kung sa bagay parang ganoon ka rin naman sa dami ng dumaang babae sa'yo. Nakakadiri ka. Mabuti pa ang mga bayarang lalaki at nagpapaligaya sila dahil may bayad pero ikaw? Hindi. Ibinibigay mo ng libre sa kung sino na lang natitihaya sa harap mo. Mahabang litanya ko na may halong panguuyam at napairap dito. Humarap na ako sa dagat at itinukod ang mga kamay sa balcony. Kita ko naman sa peripheral vision ko na napayuko ito at pasimpleng nagpahid ng luhang ikinakurot ng puso ko pero hindi na ako nagpahalatang apektado sa drama nito. Marahil nalulungkot ito dahil walang ibang babaeng papatusin dito sa isla. Hindi na makaya ang libido ng katawan kaya kahit kakarating lang namin ay nagtatanong na kung kailan kami aalis dito. Ay, sumama-sama pa kasi kung maiinip lang naman dito. Pabigat lang ito sa bakasyon ko. Nakakainis. Nagkandaletse-letse na ang masaya, tahimik at malayang buhay ko magmula nang makilala ko na ito. Sige, sa baba na muna ako. Hindi ko na ito sinagot o nilingon man lang. Napahalukip-kip akong nanatiling nakamasid sa dagat ng nakanguso. Nakayuko naman itong pumasok muli ng silid. Napapaisip tuloy ako kung siya kaya ang bumuhat sa akin mula sa baba, kung saan nakatulog ako sa sofa doon. Malamang siya ang kumarga sa akin. Imposible namang si Tay Danny. Ilang oras din ako nagkulong ng silid. Naligo at nagbihis na rin ako bago bumaba ng bahay. Kung hindi lang kumakalam ang sikmura ko, hindi na ako lalabas ng silid at iidlip na lamang. Naabutan ko naman ang mag-asawa sa kusina na kasalukuyang naghahain sa mesa. Lalo tuloy ako natakam at tumunog pa ang tiyan ko nang masamyo ang bango ng mga niluto nilang ulam. Magandang gabi, senyorita. Kain na po kayo. Nakangiting saad ni Nay Carol. Salamat po, Nay. Tay. Si Alex ho ba? Kumain na? Nagkatingin na naman ang mga ito kaya natigilan ako. Hindi pa po, senyorita. Nasa yate po si senyorito. Tinatawag ko kanina pero sabi mauna na raw kayo. Napakuyom ako ng kamao sa isinagot ni Tay Danny. Nagpapaka-importante ba siya? Bahala nga siyang magutom. Matamis akong ngumiti sa mag-asawa kahit nagingit-ngit ang loob ko sa attitude na ipinapakita ni Alex. Siya pa ang may gana mag-inarte? Sino ba siya sa akala niya? Tumango na lamang ako sa mag-asawa nang magpaalam na sila dahil sa likod bahay sila tumutuloy. May kwarto daw sila doon na nakalaan sa kanila kapag may bisita dito sa beach house nila Kate. Ay, hindi ko tuloy malasahan ng pagkain. Lamya akong Montesilio ka. Pagdadabog ko at naibato pa ang kutsara ko. Akmang tatayo na ako nang may bariton ng boses na nagsalita mula sa likuran ko kung saan ang pinto papasok dito sa kusina. Bakit? Pinauna na nga kita para hindi ka mawala ng ganang makaharap ako sa hapunan. Ano pa ikinagagalit mo? Nanigas ako at nangatog ang mga tuhod na napaupong muli sa silya. Pumasok na ito at nagtungo sa fridge at kumuha ng bottled water. Hindi ako makaangat ng mukha. Bigla ako nakaramdam ng kaba at hiya na narinig niya ang isinaad ko habang nakataliko dito. Sabay na tayo. Hindi ako sanay kumain mag-isa. Nakayuko at mahinang alok ko. Mariin ako napapikit habang hinihintay ang sagot nito. Napahinga ito ng malalim kaya napapalabi na akong nakayuko. Hindi ako nagugutom. Kumain ka na lang. Sa yate mo nga pala ako matutulog. Pwede ba? Hindi ko maintindihan pero tumulo ang luha ko sa narinig sa kanya. Hindi ako makakilos na hindi makasagot at nabablangko ang isip. Namalayan ko na lang na mag-isa na ako sa kusina na nakayukong tahimik na umiiyak.
Tuluyan na rin ako nawala ng ganang kumain dahil hindi ko na malasahan ang hapunan. Tahimik ako nagligpit ng pinagkainan ko at tinakpan na lamang ang mga pagkain natira na halos hindi ko nagalaw. Dumampot ako ng red wine dito na nakadisplay sa wine cellar at wala sa sariling lumabas ng bahay. Nagtungo ako sa Pampang kung saan may kalayuan sa yating kinaroroonan ni Alex. Mabuti na lamang at bilog na bilog ang buwan kaya napakaliwanag ng paligid. Nangingislap din ang milyon-milyong tala sa kalangitan at napakakalmado ng bawat hampas ng alon. Naupo ako sa buhanginan kung saan naaabot ako ng alon. Napapailing na lamang akong tumutungga sa bote ng wine at gulong-gulo ang isip. Hindi ko rin maintindihan pero parang gusto kong magtampo kay Alex sa inasta nito kanina. Ganoon ba siya kabagot na walang makatalik dito? Kaya napakatamlay niyang nandirito kami sa isla? Nakakalahati ko na alaman ng bote nang may umagaw doon at nakiupo ito sa tabi ko. Kahit hindi ko ito lingunin ay alam na alam ko ang pamilyar niyang presensya at pabango. Natigilan ako at sunod-sunod na napapalunok habang nakamata lang sa dagat. Kita ko naman sa peripheral vision ko na tumungga ito sa bote kaya lihim akong napapangiti. Kahit paano ay naibsan ang bigat na nararamdaman ko sa kusang paglapit nito sa akin. Para tuloy napaka-romantic na lugar sa amin dalawa ngayon habang nasa ilalim ng maaliwalas at bilog na buwan. Kaharap ang kalmadong karagatan. Idagdag pang napaka-presko ng hangin at kaming dalawa lang ang nandirito sa lugar dahil tulog naman na si nanay at tatay. Mahaba-habang katahimikan na naghari sa amin habang magkatabi dito sa Pampang at salitang tumutungga sa bote ng wine. Eya. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan sa pagbigkas nito sa pangalan kong napaka-sexy at manly nang dating sa pandinig ko. Bakit? Pinatatag ko ang boses ko kahit nagkakarambulan na ang pagtibok ng puso ko. Lalo akong kinabahan na parang hindi na makahinga ng kita sa peripheral vision kong lumingon ito sa akin. Parang niya akong hinihipnotis mong lingunin ito, kaya nagtama ang mga mata namin. Sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan ay malinaw naming natitigan ngayon ng isa't isa. Matamang kaming nakatitig sa mga mata naming tila nag-uusap. Alex. Gusto kong kastiguhin ang sarili dahil tunog-ungol pa ang pagbigkas ko sa pangalan nito. Imbis na bantaan, habang nakahaplos ito sa pisngi ko at unti-unting inilalapit ang mukha sa mukha ko. Leia, mahal kita. Napalabi akong kusang napangiti at napapikit ng mga mata sa bulong nito sa mukha ko bago masuyong humalik sa mga labi kong kaagad kong tinugon. Alex Personal Voice. Walang kapantay ang sayang nararamdaman ko na sa wakas ay kasal na kami ni Leia. Kahit alam kong hindi niya ako gusto at labag sa loob nito ang pagpapakasal namin, ay hindi yun naging kabawasan sa aking saya. Ang mahalaga ay kasal na kami. Asawa ko na siya. Aminado ako may takot din naman akong nararamdaman sa puso ko. Takot dahil paniguradong masasaktan lang ako sa pagsasama naming dalawa. Pero mas nangingibabaw ang kagustuhan ko maging asawa ito. Sisikapin kong magpakatino para sa kanya. Pagsasilbihan ko siya sa abot ng makakaya ko para pagdating ng araw na ipapawalang bisa na niya ang papel namin mag-asawa, wala akong pagsisisihan. Arranged marriage lang ang kasal namin at nagpakasal lang siya sa akin dahil mahal na mahal niya ang lolo niya at ayaw niya itong maatake na naman sa puso oras na tanggihan na naman niya ang kasal namin. Kahit alam kong may hangganan din ang kasal namin dalawa, pagsasilbihan ko pa rin siya bilang asawa niya sa abot ng makakaya ko. Kung kinakailangan araw-araw, oras-oras ay aasikasuhin ko siya ay gagawin ko. Hindi ako magsasawa, hindi ako mapapagod. Alam kong hindi madali ang magiging pagsasama namin dalawa pero sisikapin kong maging maayos ang lahat at kikilalaning maigi ang asawa ko. Mula sa mga bagay na gusto at ayaw nito. Hindi naman siguro kabawasan sa pagkatao ko kung magiging sunod-sunuran ako sa asawa ko dahil obligasyon ko namang ialay ang sarili sa kanya. Wala akong karapatang magreklamo dahil kung tutuusin ay isa lang akong dukhang pinulot niya sa lupa para madala sa mundong ginagalawan niya. Napangiti ako nang maabutan ito sa loob ng rest house na tulunuyan naming nakaidlip na sa sofa. Maingat ko itong kinarga paakyat sa master's bedroom kung saan na magiging silid namin at dahan-dahang inihiga sa malambot na kama.
Napakaganda talaga niya lalo na't nakaayos pa ito at suot pa rin ang gown niya. Para siyang totoong prinsesa kung tutuusin, lalo na't buhay prinsesa naman talaga ang kinalakhan niya. Hindi ko mapigilang haplusin ito sa mukha habang matamang tinititigan at kinakabisa ang bawat sulok ng maamon niyang mukha. Ibang-iba ang kaamuhan ng mukha niya kapag nakatulog na siya. Para siyang anghel na nahihimbing na parang hindi makabasag pinggan. Pero ibang-iba kapag gising na ito dahil napakasamang tumingin sa akin ng mga mata nito. Para siyang lagi may galit sa akin kahit wala akong ginagawa. Pero kahit ganoon ay napakaganda pa rin niya. Hindi kabawasan sa paghangat pagmamahal ko sa kanya ang mga matatalim niyang pagtitig sa akin. Idagdag na din ang matalas niyang dila na napaka-prangka sa akin, na diretsahang pinapamukha sa aking hindi niya ako gusto at kailan may hindi magugustuhan. Mahal na mahal kita, Leia. Kahit hindi mo na ako mahalin pabalik, ayos lang. Mamahalin pa rin kita. Salamat pumayag ka magpakasal tayo kahit napilitan ka lang. Ang mahalaga ay asawa na kita. Sobrang saya ko, Leia. Sobrang saya ko maranasan kahit papaano ang makasama isang katulad mo. Lalo na ang makasal sa'yo. Pagkausap ko dito habang hinahaplos ko sa pisngi na nahihimbing. Masuyo akong humalik sa noon ito bago bumangon ng kama at inayos ang comforter sa kanya. Maingat ko ring tinanggal ang astileto nito na kay taas ng takong. Marahan kong hinilot ang talampakan nito dahil baka namanhid na ang mga paa nito. Napangiti ako nang mapaungol pa itong tila na gustuhan ng pagmasahe ko kaya tinuloy ko lang hanggang nasa kasarapan na ito ng tulog. Nagtungo ako ng balcony at muling pinagsawang pagmasdan ang napakaaliwalas na tanawin dito sa isla. Napakatahimik dito at nakaka-relax nga ang kagandahan ng lugar. Hindi ko na malayang nagising na pala ito na ngayon nakamata na rin sa kapaligiran. Kahit gustong gusto ko itong kausapin o kaya'y makakwentuhan, pero para naman akong napipipilan na hindi makapagsalitang katabi ko na siya. Sobrang lakas din ang kabog ng puso kung ingat na ingat akong huwag ko itong magalit. Kaya naglakas loob akong tanungin kung hanggang kailan kami dito sa isla. Pero mukhang hindi nito nagustuhan ang naitanong ko at nainsulto niya patuloy ako. Nasaktan ako at parang sinaksak sa puso sa mga sinaad nitong ipinapamukang hindi ako nababagay sa kanya. Kaya pinangilidan ako ng luhang kaagad nagsilaglagan. Kaya napayuko na lamang akong pasimpleng nagpahid at nagpaalam na dito. Sobrang bigat ng dibdib ko. Ngayon lang may babaeng napaibig ako pero siya namang pagkasuklam sa akin. Marahil karma ko na ito sa pagiging womanizer ko. Kasalanan ko rin naman. Hindi ko pa nga nakukuha ang loob nito ay 2 beses ko nang nasira ang imahe ko sa kanya. Kaya wala akong karapatang magreklamo o umalma sa mga ibinabato niya sa aking nakakainsulto sa pagkalalaki ko. Bumaba ako ng bahay at bumalik ng yate nito. Unang araw pa lang, Alex, umiiyak ka na. Wala pa yan sa mga paparating pambasakit na mararanasan mo sa piling niya. Para akong sirang kinakausap ang sarili dito sa yate at hindi mapigilang maluha. Lumaki akong minamahal ako ng mga nakapaligid sa akin, kamag-anak, kababayan, mga kaibigan at ang pamilya ko. Lahat ng naisin ko ibinibigay nila mama at papa, nang higit pa sa hinihingi ko. Likas na mapagmahal at matulungin ang mga magulang ko, lalo na at sa politika umiikot ang buhay namin. Bata pa lamang ako ay naunawaan ko na ang mundong ginagalawan ko dahil isang public servant si papa na suportado naman ni mama. Kaya maging ako'y napalapit na sa mga tao sa bayan namin dahil kilala ang pamilya Montesilio sa malinis na track record sa politika. At ngayon nga ay isa ng governor si Papa. Masaya ako dahil mahal na mahal siya ng mga taong nasasakupan niya. Dahil isa naman talaga siyang mapagmahal, matulungin at madaling lapitan na public servant. Higit sa lahat, hindi siya kurap na politiko kaya proud akong siya ang ama ko. Nakatulog ako sa lalim ng naiisip tungkol sa amin ni Leia. Kung hindi pa ako kinatok nang nagpakilalang si Tatay Danny na siyang tagapangalaga ng islang ito kasamang asawa ay hindi ko pa mapapansin ang oras. Madilim na rin sa paligid at nagugutom na rin ako. Pero nang maalala ko ang asawa kong masama ang timpla sa akin ay kaagad akong tumanggi kay Tatay Danny para paunahin si Leia na kumain. Ayoko namang hindi ito makakain na maayos dahil kasabay ako.
Nauuhaw na rin ako kaya bumaba muna ako ng yate para kumuha ng maiinom sa bahay. Siya namang pagpang-abot ko kay Leia sa kusina na mag-isang kumakain at banas na naman sa akin. Napapitlag pa ito na magsalita ako na mukhang isinusumpa na naman ako habang nakatalikod ako sa kanya. Kumuha na lamang ako ng tubig na sadya ko pero natigilan ako na magsalita itong sabayan ko. Mapait ako napangiti dahil halata namang napipilitan lang ito. Ni hindi nga niya ako matingnan kaya tumanggi na lamang ako at bumalik muli ng yate. Nakatulala lang ako nakahiga sa isa sa mga lounge chair na nandito sa labas ng yate at matamang pinakakatitigan ang buwang bilog na bilog. Napakatahimik ng buong lugar at tanging ang mga paghampas ng alon sa pampang ang maririnig. Paano ba kita mapapaamo, Leia? Paano kung may papakilala sa'yo kung sino talaga ako sa kabila ng nakikita mong pagka-playboy ko? Kung palapit pa lang ako ay nasusuklam ka na at kusang lumalayo. Pagkausap ko sa sarili habang nakatitig sa bilog na buwan. Akmang matutulog na sana ako dahil nakapagpaalam naman na ako kay Leia na dito na lang matutulog sa yate niya. Asa pa akong gugustuhin niya magkatabi kaming matulog sa isang silid. Pero natigilan ako nang masulyapan si Leia sa gilid ng pampang na umiinom. Sandali ko muna siyang pinagmasdan at kita ko kung gaano siya kalungkot habang nakatitig sa dagat. Mukhang hindi pa rin niya matanggap hanggang ngayon nakasal na siya sa akin. Kahit kinakastiguhan ko ang sarili na wag na itong lapitan ay hindi ko rin natiis. Ito, namalayan ko na lamang na nasa tabi na nito at salitang tumutungga sa wine na iniinom nito. Tahimik lang din naman ito kaya hindi ko alam kung paano babasagin ang nakabibinging katahimikan sa pagitan naming dalawa. Napalingon ako dito at para niyang minamagnat ang mga mata ko. Gabi na at malamig ang simoy ng hangin pero maliwanag ang buong paligid, dala ng liwanag na nagmumula sa buwan. Nanigas ako ng unti-unti itong lumingon at nagtama ang mga mata namin. Hindi ko mabasa ang nasa isip nito lalo na't napaka-emotionless ng mga mata nitong matiim na nakatitig din sa mga mata ko. Para niya akong hinihigop na pumailalim sa kapangyarihan niya at napapakilos ng wala sa sarili. Napahaplos ako sa pisngi nito at parang nakuryente sa paglapat ng palad ko sa makinis niyang pisngi. Kahit wala na itong makeup ay napakaganda pa rin ito at mas umamo pa nga ang mukha nito. Alex, mahinang pagbigkas nito sa pangalan kong ikinalakas ng loob kong muling matikman ang mga labi nito. Nakahinga ako ng maluwag sa paglapat ng mga labi ko sa mga labi nito. Para akong kakapusin ng hininga sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Naninigas na rin ang katawan ko at natatakot kung paano ba dapat kumilos dahil ayoko namang magalit ko na naman ito. Nang maramdaman kong hindi naman ito umaangal at hinahayaan lang ako'y saka ko pa lamang pinalalim ang halika namin at halos tumalon palabas ng ribcage ko ang puso ko nang sa wakas ay tumugon ito. Leia, mahal kita. Kusang pagtatapat ko bago muling humalik dito. May ngiti sa mga labi kong masuyong, nakikipagtugunan ng halik dito dahil kahit hindi nito sinagot, ay sapat na sa aking nagpapahalik naman ito ngayon sa akin. Naadik na ako sa lasa ng fresh mint na gamit nito. Hindi ko mapigilang mapaungol nang yumapos ito sa bato ko kaya napayakap na ako sa katawan nitong kay lambot at unti-unting naihiga sa buhangin. Kabado akong baka ma-lost control ako sa paglapat ng mga katawan namin pero handa akong sumugal. Gusto ko siyang mapalapit sa akin. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi lang ang pagkababaero ko dati ang makita niya kundi kung sino talaga ako. Kung ito ang paraan para mapalapit ako sa asawa ko ay susugal ako. Handa akong masaktan para dito. Oh shit. Alex, stop. Awat nito ng matauhan sa posisyon namin. Hinihingal kaming napabitaw sa isa't isa. Napatitig ako sa mga mata nito at hindi ko pa rin naman mabasahan ng emosyon doon. Bakit? Mahinang tanong ko. Marahan na ako nito itinula kaya napahiga na ako sa tabi nito. This is wrong. Anas nito at napahilamos na mga palad sa mukha. Mapait akong napangiti sa narinig dito. Pero Leia, mag-asawa na tayo. Mahinang sagot ko. Napahinga pa ito ng malalim.
Mahabang katahimikan muli ang naghari sa pagitan namin habang magkatabing nakahiga dito sa buhanginan. You know that we don't love each other from the very start, Alex. Maiga nang walang mamamagitan sa atin habang may bisa pang kasal natin. Sooner or later, ipapawalang bisa ko din naman ang kasal natin para pareho na tayong makalaya. Basag nito sa katahimikan namin. Napapikit na lamang ako ng mga mata. Ano pa nga bang aasahan ko? Hey, are you still awake? Untag nito. Ramdam ko ang matiim na pagtitig nito kaya nanatili lang akong nakapikit. Pero mahal kita. Sa maniwala ka o hindi, mahal na kita. Subukan mo kasi akong kilalanin. Baka sakaling magawa mo rin akong mahalin, Leia. Tumulo ang luha ko sa isinaad ko. Ngayon lang ako nakiusap sa isang babaeng mahalin din ako. Kung bakit naman kasi sa kanya pa tumibok ang puso ko. Marami diyang naghahabol sa akin at nakikiusap na mahalin ko rin pero ni isa'y wala akong pinakinggan. No need, Alex. Wala akong plano. Problema mo na yan kung ma-inlove ka sa akin pero sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang. Itigil mo na yan. Hindi kita kayang mahalin. Itatak mo to lagi sa isip mo. Hindi kita kailanman matututunang mahalin at magugustuhan. Wala kang aasahan sa akin. Kaya nga binigyan kita ng kalayaang gawin mo pa rin ang mga nakagawian mo. Hindi dahil asawa na kita ay kailangan na nating mahalin ang isa't isa. Hindi ako katulad ng mga babae mong mabababang uri ng tao, Alex. Kaya huwag ka na umasang. Papatulan kita. Asawa lang kita sa papel at hanggang doon lang tayo. Mahabang litanya nito. Napipilan ako sa isinaad nito. Para mga karayom ang mga iyo na tumutusok sa puso ko. Kahit inaasahan ko na ito ay napakasakit pa rin marinig mula sa kanya kung gaano niya ako kadisgusto. Sino nga ba naman ako para mahalin niya? Hindi ako nababagay sa isang katulad niya. Isang malaking kahibangan na asa pa ako magustuhan din niya ako. Hinayaan ko na ito nang bumangon na ito at walang paalam na bumalik ng bahay. Nanatili lang lamang ako nakahiga kung saan niya ako iniwan. Para akong nawala ng lakas. Kahit magsalita ay hindi ko magawa. Pumikit na lamang ako at ninanamnam ang katahimikan sa paligid. Hindi ko na malayang nakaidlip na ako dito sa pampang. Napabaluktot ako ng manuot sa balat ko ang lamig at niyakap ang sarili. Lalo akong nanghina na ultimo magmulat ng mga mata ay hindi ko magawa. Ramdam ko nanginginig na ako at sobrang bigat ng katawan ko. Para ding sasabog ang ulo ko sa sobrang sakit nito. Senyorito? Gising. Dinig ko ang boses na isang matandang lalaki at bahagya pa akong umuuga-uga pero hindi ko magawang sagutin ito. Tay, ano nangyayari dito? Dinig kong pagsulpot ng pamilyar na tinig. Si Leia. Naramdaman ko naman ang pagkarga sa akin ng kung sino at ang paglapat ng palad ni Leia sa likod kong tila inaalalayan ako mula sa pagpasan sa akin ni Tatay Danny sa likod nito. Saglit lang at naramdaman ko na maingat nilang pagpapahiga sa akin sa malambot na kama. Senyorita, banyusan na lang muna natin, senyorito. Pupunta na muna ako sa kabilang isla para makabili ng gamot. Saad pa ni Tatay Danny sa asawa kong hindi na sumagot. Dinig ko naman ang mga yabag nitong palayo at ang pagbukas-sara ng pinto. Napahinga pa ng malalim si Leia na tila nababanas na namang naging pabigat ako sa kanya. Ang laki mong abala. Saad nito at dinig kong lumabas din ito ng silid. Pinilit ko na lamang matulog kahit pa nanonood pa rin ang matinding ginaw sa akin. Hindi ko na magawang hilahin ang kumot pantabing sa katawan ko. Ramdam ko ring basa pa ako pero hindi ko na ininda pa. Leia, please, tulungan mo ko. Pabaling-baling ako ng ulo at halos mamaluktot na ako sa sobrang lamig at panginginig ko. Lalo pang sumama ang pakiramdam ko at ang malala, wala man lang pakialam ang asawa ko kahit na maghingalo na ako dito. Leia, nasan ka ba? Please, tulungan mo ko. Nangihinang pakiusap ko. Naramdaman ko naman ang paglapat ng basang tela sa mukha kong pinupunasan ako hanggang leeg. Sa namimigat kong mga mata, unti-unti ako nagmulat at umaasang sa Leia ang mabubungaran ko. Pero nagkamali ako dahil si Nanay Carol ang siyang nagpupuna sa akin para mapababa ang lagnat ko. Mapait ako napangiti at muling nagpatangay sa andok. Sobrang nangihina pa ako, tuyot na rin ang lalamunan ko. Nagising ako at napakaliwanag na sa labas. Napatingin naman ako sa relo ko at
Nakitang 3:00 na ng hapon. Inilibot ko ang paningin sa kabuuan ng silid pero mag-isa lang ako dito. May pagkain namang nakapatong sa bedside table, nakatabi lang nitong kama. Mas okay na ang pakiramdam ko kaya dahan-dahan na akong bumangon at sumandal ng headboard. Gutom na rin ako at parang naubusan ng lakas ang buong katawan ko. Nanghihina man ang mga kamay ko'y kailangan kong magpakatatag dahil kailangan ko ng lakas para makabawi. Nakakahiya sa mag-asawang nagiging pabigat ako sa kanila. May nakalagay ding tableta dito katabi ng baso kaya ininom ko na lang. Saka ko lang napansin hindi dito ang master's bedroom na pinagdalhan ko kay Leia noong naabutan ko siya sa sala pagdating namin dito. Kahit namimigat pa ang ulo at katawan ko'y lumabas na ako ng silid. Nasa guest room pala ako dito sa baba, kaya bumungad sa akin ang sala. Napalingalinga ako sa paligid pero napakatahimik lang ng lugar. Nagtungo ako sa labas at halos panghinaan ng mga tuhod nang makita kong wala na ang yate sa pampang. Tumulo ang luha ko at napailing na lamang. Kahit nagdideliryo na ako sa taas ng lagnat ay wala siyang pakialam. Nagawa niya pa rin akong iwan.